Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, kami po ay muling lumalapit sa inyong harapan. Sa gabing ito, nagpapakumbaba, nagpapalinis ng inyong nga pong banal na dugo. Ang aming samot-talangin, Lord God, mangusap ka sa inyong pong mga salita, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord God. Sa inyong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 189, Crucified with Christ, Walking Daily in Holiness. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Galatians chapter 5 verse 24. Sabi po dito ng salita ng Diyos, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Sa Tagalog, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo po yun na tumanggap sa Kanya na Panginoon, tagapagligtas ng Kanyang buhay, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So lahat daw po ng mga sinful nature daw natin, yung gusto ng ating katawan, ng flesh po natin, ipinako na yun sa krus nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Christian life is a journey of transformation. So walang isang Kristiyano kahit na siya po ay pastor or siya po ay bishop or kung ano man pong level ng ministry ng kanyang ginagampanan na masasabi niyang siya po ay perfect or fully transformed na. Lahat po tayong Kristiyano, nasa journey po tayo ng transformation. At dahil doon, though believers may stumble, God's grace enables us to rise again and continue pursuing Christ. So sa oras na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, di ba? Nag-stumble, sabi dito, yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung grasya niya, yun yung mag-i-enable sa atin para tumayo uli, makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Galatians 5:24, it reminds us that belonging to Jesus means putting sinful behaviors to death and living in obedience to Him. So kailangan andun talaga na fully surrendered tayo sa Panginoon. And change is not instant. Hindi po pwedeng tinanggap ko ng Lord, nagsiserve ako kay Lord, then binago ka na agad ng Lord kinabukasan. It happens one day at a time as we walk in holiness, purity, and surrender to His Lordship. So we are changed by God from glory to glory. Si Paul, yung context lang po ng binasa po natin, Paul wrote Galatians, yung mga Kristiyano na nasa Galatians po, to address false teachings that insisted believers must follow the Jewish law to be saved. Kasi merong conflict, may mga Gentile nation na naboborn again na nakakakilala sa Panginoon, then gusto ng mga Hudyo, katulad ng kanilang culture, ng tradisyon, kailangan magpatuloy din yung mga Gentile. Pero hindi nga yun sinang-ayunan ni Pablo. He emphasized that salvation comes through faith in Christ alone, not by works of the law. Hindi sa performance ng batas, kung anong kailangang sundin na patakaran, kundi ang kaligtasan na kukuha po natin sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. Kaya doon sa chapter 5, kung babasahin niyo po ito sa Galatians, si Paul, he contrasts the works of the flesh with the fruit of the Spirit. Yung verse 24 naman highlights the decisive break believers make with sin. By faith, we crucify our sinful passions with Christ and live by the Spirit. So basahin ko po yung Galatians 5:13-26. Sabi dito ni Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Lahat po tayo ay set free na ng Lord, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa saan sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautosan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at makatuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Yun pala yun, merong battle between the Spirit and the flesh. Kung pinapatnubayan daw tayo ng Espiritu,
dapat wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero lagi ko nga sinasabi sa inyo, minsan nag-fall ka dito, balik ka sa cross. Kasi yung grace ng Lord ang kailangan po natin para tayo po'y patuloy na magbago. Kaya nga sabi ng verse 22, ito yung i-claim natin sa buhay natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Siyam po yan, package po yan na binigay sa atin ng Lord. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Di ba yung verse na binasa natin kanina? Ito po yun, kasama sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, yung hilig ng ating laman, yung mga kasalanan na meron po tayo, even yung mga sins na hindi pa natin nagagawa at gagawin po natin, kasama yon sa tinapos na gawa ng Lord. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So, tatlong bagay ang gusto kong ituro sa atin tonight. Yung point number 1 po natin, crucifying the flesh is a daily choice. The battle will always be there kasi narito pa tayo sa earth. Hindi naman tayo exempted sa temptations, di ba? Araw-araw, dapat daw kinukrucify natin yung flesh. And it's your choice. Si Paul, sabi niya, believers have nailed sinful desires to the cross. This is both a past act when we first believe and a daily discipline. Kasi di ba una, nung na-born again ka, nakakilala ka kay Lord, nilet go mo na lahat, sinurrender mo na lahat, and habang nag-journey ka, unti-unti bumabalik ka na naman sa mali mong nagagawa sa Panginoon. Kaya nga dapat, it's a daily choice na patuloy mong i-crucify yung flesh mo. Si Jesus, He calls His disciples to deny themselves and take up their cross daily. Yun pala yung sinasabi dito na taking up your cross daily, di ba? Yung mga sinful nature na meron tayo, yung gusto ng ating flesh. Sabi ng Luke 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, it's not an easy battle. Challenging talaga yan. Kaya nga kailangan natin ng one another. We confess our sins to one another. We pray for one another. Patuloy natin pinifeed yung thoughts natin ng salita ng Diyos. We worship the Lord. We honor the Lord. We fellowship with co-believers in Christ. Yung point number 2 ko, kung mangyari man sa'yo that you fall into sin, falling is not the end. Tandaan mo, grace restores. Kaya nga merong ganong verse, when sin abounds, grace superabounds, di ba? Sabi ng Proverbs 24 verse 16, basahin po natin sa Tagalog, sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling nababaksak sa panahon ng kahirapan. So tayo po ay can rise again. The righteous may stumble, but they rise again through God's mercy. Makakabalik po tayo. The Lord's mercy, grace will restore us. Sample po nito si Pedro, di ba? Si Peter, imagine, matagal na siyang kasama ng Lord. Core nga siya ng ating Panginoon. Yet Peter denied Jesus Christ 3 times. Pero si Lord, after He resurrected from the dead, hinanap niya si Peter. And then Christ restored Peter and made him a leader in the early church. Mababasa po natin yan sa John chapter 21 verses 15 to 17. Sabi dito, nag-resurrect na dito ang Lord ha. Ayan, pagkakain nila, tinanong nila ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa.
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay at alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo aking mga tupa. So makikita mo dito how the Lord God restores Peter. 'Di ba? 3 times niyang dininay si Jesus Christ. Pero dito, 3 times din kinonfirm ni Jesus yung love ni Peter at love ni Jesus Christ to Peter. 'Di ba? So ganun po yung dakilang pag-ibig ng Lord. At kahit nag-fall down, etong si Peter, alam natin na ginamit siya ng Lord mightily. Even Jesus Christ resurrected from the dead, nag-ascend na sa heaven, ginamit niya si disciple Peter. Yung point number 3 po natin, walking in the Spirit produces holiness. So, di ba minsan gusto natin, andun yung purity natin, andun na we become holy, di ba? Gusto natin na patuloy na sumunod sa kalooban ng Lord. Yung true change kasi happens gradually, slowly po yan, as we yield to the Spirit. Kailangan dependent ka talaga sa Spirito. The fruit of the Spirit grows in us over time. Sa Galatians 5:22-23. Sabi diyan, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Itong 9 na to, na fruit of the Holy Spirit, nung tinanggap mo sa Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, nasa iyo na yan. Ang nangyayari lang sa atin, nagmamanifest. So slowly, habang patuloy tayo nagsiserve kay Lord, ayan, lumalabas na, forgiving na tayo, caring na tayo, kind na tayo, at peace na tayo with other people. So, nagmanifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit over time. Example nito, si Pablo. Si Paul himself, he was once a persecutor of Christians. Yet he became apostle who lived in obedience to Christ, diba? So basahin niyo po yan sa Acts chapter 9 verses 1-22. Kuhanin ko na lang yung last part. Ito yung part na si Saulo ay napag-pray na ni Ananias, then muli na uling na-restore yung kanyang eyesight kasi nabulag siya nung kanyang road sa Damasco nung hindi niya na-contain yung presence ng ating Panginoon. Sabi dito, kumain siya, tagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. At agad siyang nangaral. Imagine, nangaral. Agad siyang nangaral. Dati persecutor siya ng Christian, siya nagpapapatay sa mga Kristiyano, pero this time siya na yung nangangaral sa synagogue na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya, hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem? Sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus, o diba? Sinabi ng mga taga Damascus, tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin? Yun kasi yung kanyang goal. At dalhing nakagapos sa mga punong pari. Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo na na-born again na nga at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Imagine, nung na-encounter talaga ni Paul si Jesus Christ, he was then a persecutor, as in sinful nature niya talaga ay pumapatay siya ng Kristiyano. Yet he became apostle na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ganun din po tayo. We can also obey the Lord. We can also follow God. Yung ating conclusion, Galatians 5:24 calls us to a life of surrender. Though we may fall, the Lord's God's grace lifts us up. Transformation is a process, one day at a time, as we crucify sinful desires and walk in the Spirit. The righteous fall, but they get back up and continue to pursue Christ. And remember, the Bible is full of people who fall. Diba? Andiyan si David, even si Moses, diba? Ang daming mga biblical character na nag-fall. Kaya sabi dito, give yourself grace because the Lord God does. So each day, you must continuously or consciously surrender your passions and desires to Christ. And when we stumble, we will not give up, but rise again by God's grace. Also, we seek accountability and allow the Spirit to produce holiness in me or in us. Pag sinabing we seek accountability, hanap ka ng someone, spiritual mentor, leader, pastor, someone na you trust, na you can confess your sins, na that person can pray for you. Pwede mong sabihin sa kanya yung mga struggles na meron ka para na-empower ka, na pagpe-pray ka, na-encourage ka, na patuloy na magpatuloy sa Panginoon. Even ako, kahit na pastor po tayo, may mga persons na accountable ako with.
So kung may mga struggles ako, I also ask for their prayers for me para ma-avoid po natin lahat ng mga temptations, lahat ng ginagawa ng kaaway in our lives. So ang challenge po sa atin tonight, nail your sinful desires to the cross daily, rise by grace when you fall, and walk in holiness one step at a time. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa salita na inyong binigay sa amin tonight. I know, Lord God, na this is very powerful. Kasi Lord, andan yung mga sinful desires namin, yung sinful nature namin, yung mga temptations of Father God. Pero salamat that we can always go back to the cross. Salamat Lord God na naroon yung inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin Lord God. And I know Panginoon na patuloy na kaming tutulungan na ma-overcome lahat ng mga sinful natures na meron po kami, lahat ng mga challenges, lahat po ng mga temptations na ginagawa ng kaaway sa amin ng Father God. Ka Lord, purihin ka sa gabing ito, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen.